Good day, everyone. I'm Paul Rose Pianchado from BSH M1B. Today, I will discuss the case study number 1. Where did the first Catholic Mass take place in the Philippines? Isang malaking kontribusyon sa istorya ng Pilipinas ang matuklasan kung saan nangyari ang unang misa sa Pilipinas. Sa case study na ito, may dalawang lugar na pinagtalunan, ang Limasawa at Masao Island sa Botoan. May dalawang ebidensya na nagsasabi kung saan talaga naganap ang unang misa. Ang first account ay ang sulat ni Francisco Albo. Si Francisco Albo ay isa sa mga piloto o kapitan ng isa sa mga barko ni Magellan na nagngangalang Trinidad. Isa din siya sa 18 survivors o nakabalik sa Spain. Ang second account ay ayon kay Antonio Pigafetta. Siya ay isang Italian nobleman, cartographer at geographer na gumawa ng document about sa kanilang paglalayag ni Magellan. Ang una nating pag-uusapan ay ang logbook ni Francisco Albo. Isinulat niya sa kanyang libro na nagtayo sila ng krus sa isang bundok na tanaw ang isla. Noong June 19, 1960, ang Philippine Congress enacted the bill RA number 2733 na nagdeklara na sa Limasawa unang nag-celebrate ang unang misa sa Pilipinas noong Easter Sunday, March 31, 1521, sa Limasawa, south of Leyte, nangyari at hindi sa Butuan City, declared the National Historical Institute. Pero ayon kay Miguel A. Bernard, isang Jesuit priest, inaral niya ang mapa na ginawa ni Pigafetta. At nalaman niya na sa journal ni Pigafetta ay hindi nasabi ang crucial aspect ng Butuan, yung river. Kaya nakakapagtaka na hindi niya nailagay yon sa Butuan geography. Therefore, nangyari ang first mass sa Limasawa noong March 31, 1521. Easter Sunday, it was officiated ng paring nagngangalang Father Pedro Valderrama sa dalampasigan ng Masawa in Pigafetta's journal. Mas pinaniniwalaan ng mga tao ay ang sa dalampasigan ng Limasawa sa Eastern Leyte, known as the birthplace of the Church in the Philippines. The second place is Masao, where said that first Mass happened. Ang historian na si Sonia Zaide ang naka-identify sa Masao in Butuan as the location ng unang misa. Nagbase si Zaide sa diary ni Antonio Pigafetta, na kasama ni Magellan sa paglalayag noong 1995, ang congresswoman na si Ching Plaza of Agusan del Norte, Butuan City, ay nag-file ng isang bill sa Kongreso na nagsabing isa lang koro-koro na sa Limasawa naganap ang unang misa kundi sa Butuan. Inatasan ng Philippine Congress ang National Historical Institute na pag-aralan ito at magbantay sa mga historical findings. Kaso, mas pinaniniwalaan ng National Historical Institute ang Limasawa bilang lugar ng unang misa. Case study number 2, what happened in the Cavite Mutiny? Ang year ng 1872 ay kilala sa dalawang malaking parte ng istorya ng Pilipinas. Ito ay ang Cavite Mutiny at ang pagbitay sa tatlong pare na nakilala sa tawag na Bumbulza. Sa case study na ito, may dalawang magkasalungat na pagsasabi ng pangyayari. Ito ay ang Spanish perspective at Filipino version of the incident. Alin nga ba sa dalawang ito ang nagsasabi ng totoo? Nagmula muna tayo sa Spanish perspective na nagmula sa pag-aaral ni Jose Montero y Vidal na isang Propelic Spanish historian na
Sinasabing nagtangka ang mga Indios na patalsikin ng Spanish government sa Pilipinas. Nagsimula nga daw ang Cavite Mutiny ay para i-overthrow ang Spanish government dahil sa pag-aalis ng privileges ng mga Pilipino at sinasabing suportado ng mga native clergy na ang tinutukoy niya ay sina Padre Burgos, Gomez at Zamora. Kaya ito ang dahilan kung bakit pinapatay ang mga ito gamit ang garrote. Dinawit ng mga Spanish ang tatlong pari at sinabing sila ang nag-organize at gumawa ng meeting para sa pag-aaklas ng mangyayari. Meron pang isang account para sa Spanish perspective. Ito ay nagmula kay Governor General Rafael Izquierdo, isang Spanish Governor General sa panahon na nangyari ang Cavite Mutiny noong 1872. Sinasabing ang utak din ng revolusyon ay ang mga native clergy, mestizos, abogadillos or native lawyers. Kaya nagsimula ang Cavite Mutiny ay ang abolisyon ng privileges ng mga Pilipino sa Cavite, arsenal sa tax, sa tribute, at pagbibigay ng forced labor. Sasabihin ko muna ang tuloy na nangyari sa Cavite Mutiny. Noong January 20, 1872, the District of Sampaloc celebrated the Fest of the Virgin of Loreto na may fireworks display. Ang mga Caviteños ay nag-akala na ito ang signal sa pagsugod nila sa mga Espanyol kasi ito ang napag-usapan. Sa pamumuno ng Sergeant Lamandria ay umatake sa mga Espanyol na nasa arsenal. At padaling natalo dahil di dumating ang kanilang mga kaalyansa. At mga sinabing native clergy na bumbursa ay pinabitay noong February 17, 1872 para ipakita na dapat natakot ang mga magtatangkang sumalungat sa kanilang mga Espanyol at para sabihin na lahat ng gagawa ng mga revolusyon ay tumatayan ang parusa. Ito naman ang Filipino version of the incident na isinulat ni Dr. Pardo D. Tavera, isang Pilipino scholar at researcher. Sa kanya, ang mga insidente ay isa lang maliit na pag-aaklas ng mga Filipino soldiers at mga laborers na arsenal sa Cavite na hindi nasatisfied sa pag-aalis ng kanilang privileges. Sinisi niya si Governor Sinisi niya si Governor Izquierdo sa kanyang mga di pantay na patakaran sa arsenal ng Cavite at mga prohibition of the founding of School of Arts and Trades na para sa Pilipino. Na pinaniniwalaan ni Izquierdo na ito ay para lang takpan ng paggawa ng kilusan ng Pilipino para paalisin ang Spanish government. Case study number 3, did Rizal retract? Si Jose Rizal ang pambansang bayani ng Pilipinas at sinasabing hero of revolution dahil sa kanyang mga sulat na tumulong sa pagtundok sa paghihirap ng Pilipino sa kamay ng mga Spain sa kanilang pananakot. Dahil sa mga sulat niya, itinuring siyang isang banta ng mga Kastila para sa kanilang paghahari sa Pilipinas at sa Catholic Church na pinamumunuan ng mga prayer. Dahil sa sulat niya ay pwedeng magkaroon ng malaking dagok dahil may mga parte ng kanyang sulat na kasama sa simbahan. Simulan natin sa pinakitang kasulatan na nagsabing nag-retract or binawi ni Rizal ang kanyang mga sinabi o sinulat na nakita ni Father Manuel Garcia. On May 18, 1935, ang lost original document ni Rizal ng retraction ay nadiskubre ni Father Manuel Garcia na galing daw mismo kay Rizal, sabi ng mga prayer. May second text na lumabas sa Barcelona, Spain, na lumabas few months nung pinatay si Rizal noong February 14, 1897, na inilabas ni Father Vicente Balaguer. Ayon kay Vicente Balaguer, ay may isang tao na witness sa pag-retract ni Rizal
At yun ay walang iba kundi siya mismo. Sabi niya, 4 beses nag-confess si Rizal. Attended the mass, take a communion, and bring rosary, pero parang out of character ni Rizal. Dahil ito lang ang testimony na si Rizal ay nagsilat ng retraction at ng authenticity nito ay pagdududa, pati kung tunay ba ito ay meron ding pagdududa. Case study number 4. Where did the cry of rebellion happen? Noong August 1896, sa northeast ng Maynila ay naganap at nangyari ang isa sa malaking historya na naghudyat ng pagsisimula ng pag-aaklas ng mga Pilipino sa pananakop ng mga Kastila, the cry of rebellion. Madaming mga kontrobersya kung saan, kailan ba talaga naganap ang mga ito. May nagsabing ito daw ay naganap noong pinunit ni Bonifacio ang sedula bago ang mga Katipunero sa Pugad Lawi. Samantalang may nagsabing ito daw ay naganap noong kinumisyon ni Aguinaldo. Ang himno di Balintawak noong mabigo ang kasunduan sa Biak na Bato. According sa account ni Guillermo Masangkay, noong August 26, isang malaking meeting ang nangyari sa Balintawak sa bahay ni Apolonio Samson, ang kabesa sa baryo ng Caloocan, na ang umaten ay sina Bonifacio, Jacinto, Aguedo de Rosario, Tomas Remedio, Brecho Pantas, Plata, Pio Valenzuela, Enrico Pachero, at Francisco Carrion. Ikasiyam ng umaga, August 26, ang meeting ay sinimulan sa pamumuno ni Bonifacio at ang sekretarya ay si Jacinto. Sina Plata, Pantas, at Valenzuela ay tumanggi at nagsabi huwag simula ng maaga ang pag-aaklas. Pero noong si Bonifacio, nang nalaman na hindi siya mananalo sa diskusyon na magaganap, ay umalis at nakapag-usap sa mga taong nasa labas na naghihintay sa result ng meeting ng mga namumuno. At sinabi ni Bonifacio sa kanila na sisimula ng pag-aaklas ng maaga. Sinabi din ni Bonifacio ang tungkol kay Rizal para mabuhayan ng mga tao. At doon nakumbinsi ang mga tao na simula ng pag-aaklas. Pinakita niya din na ang simbolo ng pagiging alipin ay ang mga sedula o yung mga tax na binibigay sa mga Pilipino. At inutos niya na punitin ito para ideklara sa kanila kagustuhang makawala sa mga Kastila. Ang pangalawang account naman ni Pio Valenzuela ay sinasabi sa Pugad Lawi. Sinabi ni Valenzuela na si Bonifacio, Jacinto, Prosopeo Bonifacio, Plata, del Rosario at ang sarili niya na ang unang 5 ay dumating sa Balintawak ng August 19 at ang sarili niya noong August 20, 1896. Sa unang lugar, 500 na miyembro ng Katipunan ay nagkita-kita ng August 22, 1896 sa bahay at bakuran ni Apolonio Samson sa Kangkong. Maliban sa mga taong nasabi na ay ando din si Pantas, Alejandro, Santiago, Ramon, Bernardo, Samson at iba pa. Dito, walang ibang naganap at nagkita-kita lang. Noong August 23, 1896, naganap ang diskusyon sa Pugad Lawi sa bahay at bakuran ni Juan Ramos, anak ni Melchora Aquino, kung saan 1,000 miyembro ng Katipunan ang nagtipon-tipon. Ang diskusyon ng araw na iyon ay kung sisimulan ang pag-aaklas ng August 29, 1896. Pagkatapos ng meeting ay madaming tao na andon ay pinunit ang kanilang mga sedula at sinigaw, "Mabuhay ang Pilipinas!" Mas pinaniniwalaan sa Pugad Lawi na ganap ang Cry of Rebellion kasi mas credible ang account ni Pio Valenzuela dahil nasabi niya ang sarili niya nakasama sa pag-aaklas. Samantalang hindi nasabi ni Guillermo Masangkay na kasama siya sa pag-aaklas.